Kumusta man ang ato ang kabuntagon? Kina maayuhan. How did we spend our Holy Week? By the way, let's congratulate the women's department for their very successful event last Friday and Saturday. Thank God sa iyahang pagpangilo sa kinabuhi sa mga kabayinan. Now, last Sunday, we were talking of the death of Jesus. And diskutan na to how He died. And we consider it as a substitutionary death. That instead of us, kita ang angayan nga ilansang dito sa cross sa Kalbaryo, Jesus took our place. And this substitutionary death should not only be considered an atonement for our sins, but a call to live a new life as our identification with His death on the cross. So, dili lang kaluwasan nga atong ikinabuhi dito sa langit ang dala sa kamatayon ni Kristo. Apan nagdala usab kini bag-ong kinabuhi nga atong ikinabuhi samtang nagkinabuhi kita meaning kalibutan. So supposed to be, let us not use that kanang itong istorya nga saon man tao raman ko, di ba? But let us always be reminded that the death of Jesus Christ demands a life that is changed forever. Nagdemand ko sa kini o kinabuhi nga bag-o. Dili lang ang kinabuhi, may kinabuhi dito sa langit. And today, of course, we will be talking about the power of Christ's resurrection. Now, if you look at the world, there are lots of ways how they celebrate the death of Jesus Christ. Di ba? Daghang kay pamaagi. Ang uban nangita og mga itlog because it's Easter Sunday. Og daghang pagpamaagi nga gihimo ang kalibutan to celebrate the death of, the resurrection of Jesus Christ. And we can also see na ako'y mga daghan kaayo nga mga nangamatay nga mga tao nga seems they are famous people that nga nakahatag og nga shocking nga kamatayon sa para sa kalibutan. Like, for example, si Jacqueline Jose, di ba? We didn't, kanang wala ta nag-expect nga mamatay mo siya. And to the Philippines nga nakaila niya, it is a shocking incident nga kamatayon tungod kay wala naman to, di ba? O daghan pa kaayo nga mga kamatayon nga makashock sa ato because we didn't expect kalit ra nga kamatayon, kalit ra nga panghitabo. But what is more shocking nga kamatayon is the death of Jesus Christ. Because He didn't remain. Wala siya nagpabilin nga patay dito sa lubhanan apan nabanhaw siya. Now, naapoy yung mga instances. If you look at the social media, if you look at the YouTube, naapoy yung mga instances that they claim that they were from the grave and they rose again. Nabuhi ko sila. Naay, gipadayag ang Diyos na to kanila. Apan, wala sila death certificate. Pasabot wala yung mga tuod nga namatay yun sila. May mga instances nga sama ni ini.
But dili ang ilahang credibility dili nato matuuhan tungod kay walay pamatuod nga their bodies nga patay gyud ang ilahang mga lawas. But of course, lahi usab kang Kristo tungod kay si Kristo namatay apan human sa tulo ka adlaw sa iyang kamatayon nabanhaw siya. Og duna gyoy mga testigos nga wala na didto ang iyahang lawas ug nagpakita gyud siya sa iyahang mga disipulo. Sa mga apostoles huban pa yun adto sa 500 kapin ka mga tao. Ug usa na siya pamatuod na si Kristo wala nagpabiling patay. Apan si Kristo human sa tulo ka adlaw siya nabanhaw. O karon tanaw nato ang gahom sa pagkabanhaw ni Kristo. Unsa may epekto nga hatag niini nga ri kanato nga nagtuo kaniya. Kagani na ibasa sa 1 Corinthians chapter 15 verses 3 to 4 that Paul ang iyahang gitagaan ug dako kaayo nga pagtagan mao ang iyahang gisangyaw ang kamatayon ni Kristo wala ni undang diha. Niingon kayo dito ang pagkabanhaw ni Kristo sumala sa gisulat sa kasulatan. So ang gisangyaw ni Pablo, ang gisangyaw sa mga apostoles, wala lang natapos sa iyahang kamatayon. Apan nisangko kini sa iyahang pagkabanhaw. Kay mahimong walay bili ang iyahang kamatayon kung wala siya nabanhaw. Kung mo niya natong istoryahan karon na kabutagan. Now our passage is found in 1 Corinthians chapter 15 verses 14 to 19. The Word of God says, and if Christ has not been raised, then our preaching is in vain, and your faith is in vain. We're even found to be misrepresenting God, because we testified about God that He raised Christ, whom He didn't raise, if it is true that the dead are not raised. For if the dead are raised, not even Christ has been raised. And if Christ has not been raised, your faith is futile, and you are still in your sins. Then those also who have fallen asleep in Christ have perished. If in Christ we have hope in this life, only we are of all people most to be pitied. Let us pray. Our Father in heaven, we praise you. We thank you for this privilege to study your word, to ponder upon your word. Holy Spirit, guide us. Open our hearts and our minds to easily understand what the Word of God is saying. And not only understand, but to accept the truth of the Word of God, so that we may be able to apply it in our daily lives. This we pray and give thanks to Jesus Christ our Lord. Amen. Now, what if Christ didn't resurrect? What if wala na banhaw si Kristo? What is the effect? Unsay epekto kung wala na banhaw si Kristo? Now, if you look at the history sa kamatayon o pagkabanhaw ni Kristo, walay ni-refute sa idea nga si Kristo na banhaw. But pasabot, it is widely accepted that Jesus was really resurrected. Gawas sa nagpapatay niya nga mao ang Hudiyo. Kamantay tayo if we read the account of Jesus Christ's death and resurrection.
Pag-adto sa mga guard, gihimuan na yung istorya nga gikawat ang iyang lawas. Pinaagi tungod sa mga Hudiyo. So those who ang mga nirefute ra sa idea nga nabanhaw si Kristo kadtong nagpapatay niya. Of course, himuon yun nila ang tanan aron lang mawala ang ideya nga tinuod si Kristo. Kay kung tinuod si Kristo, buta sa dili tinuod ang nagpapatay niya. That will mubalik na nila. That's why nangita sila o pamaagi nga, no, wala na ba na si Kristo? Gikawat ang iyang lawas sa mga iyang disipulo. But of course, it is not true. Kay kung tinuod pa kini, dili tinuod ang testigo nga nakakita niya, pinaagi sa mga apostoles, pinaagi sa uban pa nga mga disipulo, hangtod pa sa 500 kapin nga mga disipulo, nga testigo sa iyang pagkabanhaw. But let us assume, the same way the passage nga itong gibasa nga nangutana siya, if Christ has not been risen, di ba? What if Christ wala siya na banhaw? Of course, the effect would be that Jesus' credibility is at risk. Ang kredibilidad ni Kristo nakasalalay. Nga pwede nga dili tinuod yun si Kristo. Pwede nga namakat lang si Kristo. Kaya nga naman, if we look at Matthew chapter 21, it says, from the time Jesus began to show His disciples that He must go to Jerusalem and suffer many things from the elders and the chief priests and scribes and be killed. Mo ang mahitabo niya. Maadto siya sa Jerusalem kay aron mamatay. And on the third day, be raised. Mo ang isubi sa iyang mga disipulo. Nga, maadto siya sa Jerusalem, mamatay, apan sa ikatulo ka adlaw, mabanhaw siya. Then, this would be a total lie. Bakat pa niya iyang mga ipag-istoryaan, dili lang kini ang panahon nga iyahang giistorya sa mga katawhan mahitungod sa iyahang pagkabanhaw. Dili lang kini. Daghan pa nga mga higayon. So, it would be, his credibility would be at rest. Iyahang kredibilidad. Ang iyahang mga gipangpudlo, ang iyahang gipakita sa iyahang mga disipulo nga supposed to be mao'y example nga ilahang sundon, pwede nga dili na ninatong sundon tungod kay dili man tinuod ang iyahang pagkabanhaw. Buksa tanan iyang gisuti, dili usab tinuod, mahitungod kaniya, di ba? So Jesus' credibility is at risk. Next, of course, the gospel's credibility is at risk. Ang kredibilidad sa maayong balita at risk. But pasabot, ang maayong balita, dili na maayong na balita kung wala na banhaw si Kristo. Di ba? According to our passage in verse 14, it says, and if Christ has not been raised, then our preaching is in vain, and your faith is in vain. Ang kahago sa mga nagsangyaw sa maayong balita, mawalan or mahimong walay bili, kawang lamang kini. Kining atong pagdayeg, pagsimba kang Kristo, kawang lamang kini kung wala nabanhaw si Kristo. So, the credibility, ang kredibilidad sa maayong balita, ang pagkatawod, ang pagkamatay, o ang pagkabanhaw ni Kristo, mawad-an kini og bili. Mawad-an kini og kredibilidad.
Apan sama sa gibasa nato kaganina. 1 Corinthians chapter 3 verse 4 and 5. Nga ang kitagaan og dako nga pagtagad ni Pablo nga gisangyaw sa mga katawhan mao ang iyang kamatayon ug ang pagkabanhaw ni Kristo sumala sa gisulat sa kasulatan. Mawalan og bili. Kawang lamang kini. So, dili na maayo nga balita. So, the resurrection of Jesus is one of the foundational truth for us Christians. Usa kini ka pundasyon sa ato ang gituuhan nga kung dili kini pinuod, the gospel ceases to be good news. Again, dili na kini maayong balita kung wala na banhaw si Kristo. Usan may tawag na ito nini? Balita ra. Diba? Sama rin sa naas newspaper. It's just not bisan nga ng history because naay mga history nga tinuod. Di ba? Nga nakitabo kayo. But kung dili galing ni siya tinuod, then this is just a story. This is just a hoax. This is just a lie. Di ba? But since Jesus has been raised, then the gospel stands for its purpose that it is really a good news for us. Mubarog ni sa iyahang katuyuan nga kini maayo gayud nga balita alang kanato. And of course, the preacher's credibility. Kining pagbarog nato sa pulpito, kining pagpanudlo nato sa atong mga silingan mahitungod kang Kristo. Kung dili tinuod nga nabanhaw si Kristo, ang atong kredibilidad mo at risk. Mini man na siya nga magtutudlo. Di na siya tinuod. Ayaw mong tuo kang pastor. Diba? And of course, the apostles, where the foundation is laid, ang ilahang mga gipangtudlo, dili na natok matuuhan kung wala ng galing nabanhaw si Kristo. Pila gud ka tuig ang nilabay gikan sa mga apostoles pero niabot ng gihapon ang katudloanan mahitungod kang Kristo hangtod karon. Imagine, layo kayo ang naabdan sa katudloanan mahitungod kang Kristo sa iyang pagkabanhaw. Now, if it's not true, then grabe ang ato ang deboto sa mga apostoles nga atong gituuhan. Apan tungod kay tinuod man ang pagkabanhaw ni Kristo. Busa, sakto ang katudloanan nga atong gibarugan diin mao ang pundasyon diha sa mga apostoles. So, if you look at verse 15 niya, ningon siya, we are even found to be misrepresenting God. We are misrepresenting God. Kay nagtuo ta nga magbanhaw siya ang Kristo, apan wala man din siya nagbanhaw, then we are misrepresenting. Dili mao ang atong girepresentar nga Dios. Kay nagsulti man nga ang Dios nga iyang banhawon si Kristo human sa tulo ka adlaw, apan wala man di niya kini gibanhaw, then we are teaching the wrong God. Dili tinuod ang Diyos nga atong gisangyaw kung wala nabanhaw si Kristo. Apan, tungod kay nabanhaw si Kristo, then we are worshiping the true God. We are serving the only living God. Diba? Now,
Christ has been raised, of course, it brings this power, justifying power. Nagdalat ini gahong sa sa Bisaya justifying, pagmatarong. Gahong sa pagmatarong. If you look at verse 17, sa 1 Corinthians chapter 15, it says, "And if Christ has not been raised, your faith is futile and you are still in your sins." Naalang gihapon mo sa inyong mga sala. So may buot pasabot ani. That we cannot claim that we're righteous in the sight of God. That we are not justified. If Christ has not been raised, then we are still in our sins. We are still in the naalang gihapon ta nagahawid sa penalty sa sala. Hukman lang gihapon kita. Kaya kaning justify, buot pasabutan ni dili na hinukman, di ba? Hukman lang gihapon kita sa atong mga sala. Kung wala nabanhaw si Kristo. But since nabanhaw si Kristo, according to Romans chapter 4 verse 25, it says, "Who has delivered up for our trespasses and grace for our justification." We are now justified because Jesus Christ has been raised. Di na tayo hinukman sa atong sala. Now, what is justification? Justification is from Greek word dikaioses, which means the act of acquittal. Acquittal means a judgment that a person is not guilty anymore. Dili na kita guilty. We are not charged guilty anymore tungod sa iyang pagkabanhaw. So, it is as if someone never sinned. Murabag, wala na tayo sala. Wala na tayo nakasala. Tungod kay si Kristo na banhaw. So, una siya justification. So, we are declared just. We are declared righteous in the sight of God tungod kay si Kristo na banhaw. So, mo pasabot, kung wala na banhaw si Kristo, hinukman paghihapon ta sa atong mga sala. Kanang pag-ingon diha, you are still in your sins. Mudawat lang gihapon kita sa hukom sa sala kung wala na banhaw si Kristo. Di ba? Kalaglagan ang ato ang panulungan kung wala na banhaw si Kristo. Next is new life-giving power. Bag-o nga kinabuhi. Ang gahong nga hatag sa pagabanhaw ni Kristo mao nga kini naghatag og bag-o nga kinabuhi. Balik ko na to ang verse 17. Lain nga pagsabot, pag-ingon niya, you are still in your sins. If Christ has not been raised, you are still in your sins. Nagpasabot ni nga nagpabilin kita sa pagkaulipon sa sala. Nagpabilin kita sa gapos sa sala. We are still in bondage with the sin. Ulipon lang gihapon kita sa sala. Kay pag-ingon niya nga giluwas sa Ginoo sa atong mga sala, naman tayo gitawag nga power of sin, penalty of sin, di ba? Gahom sa sala o bayad sa sala. Now, ang pagkabanhaw ni Kristo dili lang nga luwason taniining kinabuhia dayon madto na taglangit. Kinabuhi mo walay katapusan. Apan giluwas usab kita niya sa gahom sa sala. Buot pasabot, the
Jesus Christ demands a new life. Bago nga kinabuhi nga itong ikinabuhi diri sa kalibutan. We are always declaring, we are always claiming that really, Jesus really rose from the dead. But what is the evidence nga atong ipakita sa mga tao nga iingnan nato nga si Kristo tinuod na banhaw? Ang atong ipakita sa mga tao nga nagpalimot nato nga tinuod nga si Kristo na banhaw mao ang kinabuhi mapag-una diha kang Kristo. Wala na ta nagpabilin sa atong mga sala. Kay kung nagpabilin ta sa atong mga sala, why we are celebrating this victory? Di ba ganta nato kaganina? Nga dumadaog na si Kristo. Humana, it is finished, di ba? The victory has won. How come we can consider it a victory if we are still in our sins? Di ba? There's no victory kung iyahat ang ginuwas sa atong mga sala, pero nagpabilin ta sa atong mga sala, then that is the victory. Di ba? That's why the resurrection of Jesus Christ demands a new life, a changed life. That's why we need to repent. Kaya ang ebidensya sa kamatuoran nga si Kristo tinuod na banhaw mao ang bag-o nga kinabuhi nato karon. Di ta magpabilin sa atong mga sala. Tungod kay we are always claiming this victory. That because of the death and resurrection of Jesus Christ, there is victory over sin. That's why, pilit na magpabilin sa atong mga sala. Let us change our mind. Let us repent. Let us do the will of God. Tungod kay mao kani ang katuyuan sa iyahang pagkabanhaw gikan sa minatay. Nga kita makabaton o kinabuhi, nga bag-o, nga dili lang nato ikinabuhi dito sa langit, kundi ikinabuhi usab nato samtang naa kita diri sa kalibutan. So, if you look at 1 Peter chapter 1 verse 3, is a follow-up. It says that in His great mercy, He has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. He has given us new birth. This new birth, nagisgot kinig ato ang bag-o nga pagkatao. Kanang gisgutan sa John chapter 3 verse 5, 3, 5, 7. Born again. And this born again life is not only be experienced dito sa langit, ma-experiencehan ni nato diri sa kalibutan. Ug ako ning experience diri sa kalibutan. Tungod kay ang pagkabanhaw ni Kristo, wala lang kini nagluwas ka nato gikan sa bayad sa sala, kundi nagluwas usab kini nato sa gahom sa sala. Let us declare that we are not, wala na ta nagpabilin sa atong mga sala. Pinaagi sa ato ang bag-o nga pagkinabuhi ni Kristo. The resurrection of Jesus made us alive to live in the newness of life. Ang pagkabanhaw ni Kristo, naghimo nato, nabuhi, aron magkinabuhi kita sa bag-o nga pagkinabuhi. Romans chapter 6 verse 4, it says, "We were buried therefore with Him by baptism into death, in order that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, we too might walk in newness of life."
So ang katuyuan sa pagkabanhaw ni Kristo, that we might walk in the newness of life. Aron kita makinabuhi sa bagong makinabuhi diha kay Kristo. Next power is hope restoring power. If you look at verse 18 sa itong passage, 1 Corinthians chapter 15, it says, "Then those who have fallen asleep in Christ perish. If in Christ we have hope in this life only, we are of all people most limited." Kung wala, nabanhaw si Kristo, katong namatay diha kang Kristo, wala, namatay rin dito sila. Dili na to sila mabanhaw. Di ba? Kawang ang ilahang mga pagsilbi kang Kristo. If you look at verse 19, sumpay niya, if Christ has been raised, then ang naaraman niya ang ato ang mga paglaom. Pero klaro sa inato, naaraman yun ng Kristo ang atong mga paglaom. Basin naglaom patas ato ang trabaho, ato ang bank account. Nakakita ko post sa Facebook ba? Bago pa lang niya i-open ang iyang bank account, yun yung bank na to. Dili ni siya ako na, wala ni siya kanang, wala ko nag, kung siya tawag na, nag-endorse. Pag-open niya sa iyang bank, na ay 1.3 million. Ano yung tao yun? Diba? Kanakita mo, pila nakatuloy ni mo nga wala ka ka-open ba niya, pag-open ni mo, na dahil napali, send ba? No? 1.3 million, grabe. Usahay, nakabaya nining mga butang na ito itong paglaom. Diba? Let's face it. Diba? Naaani. Naasa. Kaya kita mo, tarong eskwelahan kay ikaw rabaya ginauman. Di ba? But if you look at here, if Christ, we have hope in this life only. Let's make it clear that we should put our hope only in Christ sa atong pagkinabuhi ng kalibutan. Our children may fail us. Kanang atong gihatag ang atong paglaom nila, naglaon ba ako may humanim? O kaha sa ato ang bank accounts? O kaha sa kung unsay pwede mahimo nato? These things may fail us. These things may disappoint us. But because Christ has been raised from the dead, ang kamatayon o pagkabanhaw ni Kristo, dili mo fail nato. Dili mo disappoint nato. Kay tinuod gayon ang atong gilauban ngadto ka Kristo. Tinuod ang atong gilauban. Dili kini tiaw-tiaw. Dili ni siya istorya lang. Istorya laong dagat ba? Na bulok-bulok tayo. Di ba? This is true. And because this is true, then we are certain of our hope. We are sure of our hope. Makalaong ta sa atong paglaom. Grabe no? Very redundant. Makalaong ta sa atong paglaom. Nakarabay istorya no nga, ayaw, kung saan na yung istorya nga, salig lang, ayaw glaom. Di ba? But to the hope that we are holding in Christ, salig o glaom. Tungod kay tinuod kini, dili kini tiaw-tiaw. O mao ni ang ato ang pundasyon, mao ni ang ato ang basihanan sa atong pagkinabuhi matag adlaw nga malaumon kita tungod kay si Kristo na banhawan.
Kanang dili ta mo magkinabuhi ba ka? Bahala na gud ni. Di ba? Walay tao nga nagkinabuhi nga walay paglaom. Aw, sa man nga kung unsay mahitabo mao na gud, di ba? But dili malipayon ta nga magkinabuhi matag adlaw tungod kay kini mao ang dala sa paglaom nga naa sa pagkabanhaw ni Kristo. Every day malipayon ta nga despite what this world may give us, the trouble, struggles in life, tama yun na, problema, unsa pa'y dili maayo nga ipuno sa kalibutan nato. But still, we are holding this living hope tungod kay tinuod man nga nabanhaw si Kristo. Wala siya nagpabilin na patay, apan siya nabanhaw human sa kuluhan. Now, hope that our hope be really restored. And let us not put our hope, let us not dili nato ibutan ang atong mga paglaom sa kalibutan nga atong makita in kalibutan, apan atong ibutan ang atong paglaom sa kung unsay certain, unsay makasiguro ta nga mao gayon ang paglaom nga dala sa pagkabanhaw ni Kristo. Now, to sum this up, the resurrection of Jesus Christ brings us a living hope, not only for the future, but also for our present lives, giving us the ability to experience the newness of life. The same with His death. Wala lang kini naghisgot o kaluwasan humanin kinabuhian. Nga atong ikinabuhi dito sa langit sa mga umaabot ng mga butang. Apan naghatag usab kinig abilidad kanato nga atong ma-experience siya ang bag-o nga kinabuhi samtang naatan ining kalibutan. So, it demands change. It demands living a life that is new. That's why, pag-ingon sa 1 Corinthians chapter 15 verse 17, the old thing has gone. The new things has come. Bago na. Dili ka magpabilin sa atong daan ng kinabuhi tungod kay nagtuo man ka nga si Kristo na banhaw. Busa magkinabuhi kita sa bag-o nga kinabuhi. Tungod kay dili lang kaluwasan nga atong ikinabuhi dito sa langit ang dala sa kamatayon o pagkabanhaw ng Kristo. Kundi kaluwasan usab diin atong ikinabuhi samtang naatan ining kalibutana nga wala na kita nagpaghapos, wala na kita na ulipon sa sala. That's why we sing, my chains are gone. That's why death has no victory in me. Manong kanta tagmay nga na, tungod kay mo kini ang essence sa pagkabanhaw ni Kristo. Once again, the death and the resurrection of Jesus Christ doesn't only bring salvation about going to heaven, but also a demand to live a changed life. A demand to live a changed life. Mayong butang na ito.